Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O God, sa kalakasan na patuloy mong binibigay sa amin, O God. Salamat, Lord, dahil sinusustain mo kami kada araw, Panginoon, bawat araw, Lord. Sa ngayong ikalawang araw ng aming pag-aayuno, samahan mo kami. Katagpuin mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na maibigay namin ang pagsambang karapat-dapat sa inyo. Ang papuri. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. In Jesus' name. Good morning, everyone. Today is the day 2 of our prayer and fasting. We know that as we seek God today, and let us strengthen our spiritual walk with the Lord Jesus Christ. It is a joy for us to be in the presence of the Lord. Napakasaya na tayo ay nasa presensya ng Diyos, kaya nga kailangan po tayo lumapit sa ating Panginoon to become more closer to God as we seek the Lord. As we continue to having our devotion, today is the last chapter of the Romans. Pinapaganda ng book of Romans. We will continue to know God, that whatever He wanted to reveal to us, every time we come to the Lord in devotion, God will reveal His truth, especially this time. Alam natin sa ating panahon ngayon ay napakadaming mga katuruan na nasa ating kapaligiran. But not all these teachings or doctrine that we heard is true. So we must evaluate everything that we heard it, and everything that we study, dapat ay ating ini-evaluate po yan. Kung ano po ang ating natatanggap ay totoo at alin po ang ay hindi po totoo. That's why we need to come to the Lord Jesus every day, to having devotion and study the Word of God with the guidance of the Holy Spirit. Napakasarap po nun. Kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kailangan po nariyaan ang pagnubay ng banal na Espiritu Santo. At sa magang ito, tingnan po natin ngayon, sa ating pagko-conclude ng Book of Romans, tingnan natin ano ba ang ating makikita sa ating i-discuss ngayon. So let's open our Bible to Romans chapter 16, verse 17 to 23. Okay? Alam nyo, tayong lahat kailangan tayo ay naka-arm ang sarili natin ng katotohanan. Okay? Lahat tayo ay dapat nakatayo sa katotohanan. Now, in Romans 16, verse 17 to 23 says, I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause division and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Jesus, but their own appetites. But by smooth talks and flattery, they deceive the minds of the naive people. Everyone has heard about your obedience. So I rejoice because of you, but I wanted you to be wise about what is good and innocent about what is evil. The God of peace will crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ will be with you. Timothy, my co-worker, send his greeting to you, as do Lucius, Jason, and Sosipater, my fellow Jews. Tertus, who wrote down this letter, greet you in the Lord. Gaius, whose hospitality I and the whole church here enjoy, send you his greeting. And Erastus, also in the city's director of public work, and our Lord
Quartus sent you their greeting. Now, to him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ in keeping with the revelation of the mystery hidden for long age past, but now reveal and make known through the prophets, written by the commands of the eternal God, so that of the Gentiles might come to the obedience that came from faith to the only wise God and glory forever through Jesus Christ. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Okay, all of us should arm ourselves with the truth. Dito sa binabasa po natin, makikita po natin from verse 1 down to verse 16, puro po greeting po dyan. Greeting to all sa mga tao dyan na makikita natin. Dito sa verse 17, makikita po natin na meron pong sinasabi si Pablo po rito. Apostle Paul is giving instruction. Okay? He is giving instruction. And tingnan po natin, there were 2 points here na makikita po natin. Number 1 is, Apostle Paul instructed the believer to watch out for those who causes trouble and division. Makikita niyo po yan sa verse 17 na sinasabi po dyan, I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. So makikita po natin dyan, nagbibigay po na instruction po si Apostle Paul dyan. At when you say instruction, dapat ay ating pakinggan at ito ay napakahalaga sa atin na dapat ay malaman natin. Okay? So makita po natin, sa panahon po natin, gano'n din po tayo. Not only his time makikita natin po dyan na there are some people or false doctrine and false teacher po dyan na nagpapalaganap ng mga salitang hindi tama po sa church. Kaya nagkakaroon ng division at nagkakaroon ng obstacle po doon sa paglakad ng mga tao. So makita po natin dyan, ang sinasabi ni Pablo sa atin, magbantay po tayo. Magbantay po tayong lahat sa ating mga naririnig, sa ating mga kausap po dyan na mga nagtuturo ng maling doktrina or inaalis mo tayo sa tamang daan na ating tinuturo po sa atin. And you can see here na sinasabi po rito, i-evaluate po natin. Hindi po lahat ng ating naririnig na babasa ay ating pong tatanggapin. Evaluate muna natin. Kung hindi po nating alam yang ang ating narinig, magtatanong po tayo sa ating mga leaders. Kaya nga, ako tuwang-tuwa dahil maraming mga leaders sa atin ay nag-aaral na ng Bible School. Okay? So, yan po ang susi para mabantayan natin ang ating sarili po dito. No? So makita po natin, pinag-iingat po tayo ni Apostle Paul. Kaya po, alam nyo, dami nagaganap sa ating kapaligiran ngayon. Makikita natin because they just believe in the wrong teaching at sila ay sumusunod po roon. No? So makita po natin dito. Kaya nga sabi po dyan, sinasabi po dito sa binabasa po natin, no, sa verse, I think in verse 17 pa rin, na sinasabi dyan is, dapat ay magbantay po tayo dyan. No? Okay, so yun po makita po natin. Sa verse 18, makikita natin, for such people are not serving our Lord Jesus Christ, but their own appetites, by smooth talk and flattery, they deceive the mind of the naive people. Yung pong hindi alam ay kanilang dinadaya po doon sa mga katuruan na kanilang sinasabi po diyan. Okay? So yan po warning po sa atin. That's why so in our surrounding this time, ang dami pong tao ang nadideceive because they don't know the truth. That's why we, the Christian, we should know the truth.
No? And number 2, Apostle Paul instructed them to avoid or turn away from people who serve their own personal interests. In verse 18 po, ang sabi po rito, for such people are not serving our Lord Jesus Christ, but their own appetites, but by smooth talks and flattery, they deceive the mind of the naive people. So makikita po natin, sabi ni Pablo, dito is, lumayo-layo tayo sa mga taong naghahasik ng mga maling turo na sinasabi po diyan. Alam niyo po, kung sino yung kasama natin palagi, ay yan po ang ating mapapaniwalaan at makukuha yung kanilang mga katuruan. Kaya nga po kailangan alam natin kung saan tayo nakatayo at saan, ano yung katotohanan. No? Kaya huwag tayong magpapadala. Huwag tayong magpapadala sa magagandang salita na sinasabi, maganda ang teaching dito, maganda roon, ganito, nagko-compare tayo dyan, at nawawala po yung unity yung sinasabi. Okay? Kasi alam niyo po, pag tayo po ay nagko-compare na, bakit dito ang ganda ng sinasabi? Ang ganda rin dito. Kaya nga sabi po rito is, yung nagsaserve lang yung mga taong to sa personal appetites po nila, yung gusto nilang marinig. Okay? So makita po natin, yan po ang warning po ni Apostle Paul na lumayo-layo tayo sa mga taong ganoon. Yung maglilid sa atin papunta sa kamalian ay lumayo po tayo sa sa mga taong ganoon. Okay? So makita po natin, kailangan po nating pakinggan, kung hindi natin naintindihan, huwag tayong basta-basta maniniwala. We just ask the leaders, the elders na nakakaalam, ipapaliwanag po sa atin, kailangan tumayo po tayong lahat sa katotohanan. Huwag tayong magpapadaya sa maling katuruan. No? So yun po makita po natin na sinasabi, yung mga taong ito ay maaaring nagsasabi naglilingkod siya sa Diyos, ngunit ang kanilang kalooban ay wala sa katotohanan. There are some people try to get you, okay, dito ka na lang, maganda rito sa amin. Okay? So, hindi po ganoon. Ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos na buhay, si Jesucristo lamang pinaglilingkuran natin, kaya po kailangan tayo ay nasa katotohanan. Okay? So, makita po natin, maraming madaling maniwala. Okay? Pag sinabi, may himala dito. Okay. People wanted to having so many miracles. Pag sinabing, diyan sa lugar na yan, napapakita si Jesus, ay hindi po tayo maniniwala po diyan. Okay? Amen po ba? So, yung po makita po natin na sinasabi, kung ang pinakasusi upang tayo ay nasa katotohanan, ang salita ng Diyos pa rin ang ating babasahin. Kaya hinikayat po namin lahat po tayo magbasa ng salita na. Lalo ngayon na tayo ay nag-aayuno, ay saliksikin natin ng Diyos at ang Diyos ang ating papakinggan purihan. Amen? So yun po makita po natin. Kaya sabi po Pablo dito, to avoid or turn away from people who serve their own appetites. Alam natin na nasa katotohanan na po tayo. Tayuan natin yan. Huwag na tayong makisama sa mga taong naglilid sa atin upang tayo ay magkasala. Amen? So yun po ang exhortation po natin ngayong umagang ito sa ikalawang araw ng ating pag-aayuno at pananalangin. I hope everybody, you are having your prayer and having the fasting today. Okay? Sige po, tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos, Ama, sa iyong salita na inihayag niyo po sa amin.
Tunay nga, Panginoon, na we should arm ourselves with the truth. Yung katotohanan lamang ang aming tatayuan at yan ang nasa aming mga puso. Maraming salamat pong Ama sa araw na ito. Alam po namin na sa pag-aayuno ng bawat isa ngayon, Lord God, sa mga nanonood sa online service, hiningi po namin, Panginoon, kausapin niyo po kami lahat. Hayaan mo maranasan namin, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu Santo na nagpapalakas ng aming spiritual na paglakad sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Father God, at alam po namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, O Diyos Ama, ay kinakausap mo. Father God, I pray, Father, right now, that you will reveal yourself to all of us, O God. If there is words that you want us to hear it, speak, Holy Spirit, speak Jesus up in our heart, and we will listen to you. Father, thank you so much, O God, for this day. Lord God, for the whole week, O Lord God, of fasting and prayer, Father God. Ama, dalangin po namin, Panginoon, na lahat po kami ay makakasumpong ng direksyon galing sa iyo. Thank you so much, O Father God. Father, we pray, O God, even this time, O God, some of us here, Father God, are seeking you, Lord God, for help, O God, seeking you, Lord God, asking you for your Spirit to move upon them. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na tulungan niyo po kami lahat, O Lord God. Even, Father God, sa oras na ito, maaring may mga tao, Lord God, na umiiyak ngayon, Father God, sa tindi ng kanilang mga suliranin. Maaring merong sa amin ngayon ay nangangailangan ng kagalingan sa katawan. Ama, hinihingi po namin, O Diyos, na ang iyong salita, ang iyong Espiritu Santo ay kikilos ngayon sa katawan ng mga may karamdaman ngayon. Lord, maging sa may mga suliranin, O Diyos, Ama, katagpuin mo, Lord God, ang bawat isa at tugunin mo, Ama, ang mga kahilingan ng mga anak mo, O Diyos. Maraming salamat po sa iyo, Father God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O Diyos. Ama, maging ngayon, O Lord God, ay aming tinataas din, O Diyos, ang Radiance of Christ, O Lord God. Father, we open the year 2024, O Lord God. Your word has been given, Father God, for the church, O God. Panginoon, patuloy mong gabayan ang buong iglesia, Father God, ang church ng Radiance of Christ, O God. Ang bawat isang miyembro na naririto, Lord God, hiningi po namin, O Diyos, na katagpuin mo. Father, maging sa aming mga leaders, O Lord God, sa aming senior pastor down, Lord God, sa lahat ng mga cell leaders at workers, Father God, you will be the one, O God, to move in our life, O God, in the name of Jesus Christ. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan sa amin, O Lord God. Father God, you are the God that give the harvest, O Lord God, of souls. Father God, yun po ang aming hiningi sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa oras na ito. Ama, hayaan mo magkaroon kami ng passion sa puso namin, Lord God, na magdala ng mga soul sa iyo at i-disciple po ito, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa iyo, Father, sa umagang ito at sa pagpapatuloy ng pag-aayuno ng bawat isa, O Diyos, ay ikaw lamang ang siyang gagabay sa amin. And Father, I pray for the church, O God. Lord, you will protect the church, O God, from
all these wrong teachings, oh God. Yung mga taong, Lord God, na naghahasik ng mga maling katuruan, O Diyos Ama. Ang mga miyembro, Lord God, ng Radiance of God, ay patuloy mong gabayan sa iyong katotohanan, Lord God, sa mga souls na papasok, O Lord God. Ikaw ang siyang magbibigay ng tamang salita, katotohanan sa kanila upang matayuan ng bawat isa. Lord, ang iyong salita na iyong binagkaloob sa amin, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. At maging sa oras na ito, may mga kahilingan, Lord God, ang iyong mga anak ay iyong pakinggan. Mga anak mo na sumasabay sa aking panalangin ngayon, Father God, I pray, God, reach them, O God. Abutin mo silang lahat. Hayaan mo na ang salita mo ay marinig ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat, Father, for you alone, O God, are the one who answer all the prayer, Lord Jesus, that we lifting up this day, this week, O Lord God. Father God, we want to see Jesus, O God. We want to see spiritual growth inside of us, O God. Hayaan mo lahat kami ay lumago sa aming commitment sa iyo, sa pananalig sa iyo. Lord God, lumago kami lahat sa iyong salita at Panginoon, maglilingkod po kami ng buong puso sa iyo, O Diyos, araw-araw ng aming mabuhay, O Lord God. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo, at dalangin po namin, O Diyos, sa lahat, O Lord God, ng mga plano, goal ng Radiance, O God, under the leadership of Pastor Leo, Father God. I pray right now, O Lord God, Panginoon Diyos Ama, matupad itong mga ito at hayaan mo, Lord God, na gabayan mo si Pastor Leo sa kanyang paglilid ng church, O God. At hiningi po namin, O Lord God, ang iyong kapangyarihan sa kanya at hiningi po namin na ikaw ang siyang maging gabay niya at ilaw, Lord God, dito sa Radiance, O God, na tulad ng liwanag, O Lord God, ng Radiance, O God, ay magniningning sa lahat ng tao. Panginoon, maraming salamat po, Father God, sa iyong kabutihan at katapatan sa araw na ito. Maraming salamat po, Father God. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen. So we greet everyone, greeting to all the brethren of Radiance of Christ Ministry. So patuloy po tayo mag-ayuno. Meron pa tayong ilang araw para mag-ayuno pa po. Maraming salamat po. Radiance of Christ, shine where you are.